Sa video na ito, makikita at malalaman ang mga bayani, kilala, dakila at personalidad na mga Pilipino na may mahalagang kontribusyong nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na isinilang sa buwan ng Nobyembre. Noong ika-1 ng Nobyembre taong 1845, isinilang si Valentin Diaz, isa sa mga unang naging kasapi ng Katipunan at naging tagapag-ingat-yaman nito. Noong ika-2 ng Nobyembre taong 1868, isinilang si Manuel Rey, isang manggagamot at politiko na naglingkod bilang kinatawan ng ika-2 distrito ng Ambos Camarines sa Asemblea ng Pilipinas mula 1907 hanggang 1909. Noong ika-3 ng Nobyembre taong 1906, isinilang si Luz Oliveros Belardo, ang itinanghal na pambansang alagad ng Agham noong 1987. Noong ika-4 ng Nobyembre taong 1896, isinilang si Carlos P. Garcia, ang ika-4 na Pangulo ng ika-3 Republika ng Pilipinas. Noong ika-5 ng Nobyembre taong 1867, isinilang si Tomas Earnshaw, isang inhinyero na naglingkod bilang alkalde ng Maynila mula 1927 hanggang 1933. Noong ika-6 ng Nobyembre taong 1873, isinilang si Leonardo Osorio, ang ika-3 gobernador ng lalawigan ng Cavite sa panahon ng mga Amerikano. Noong ika-7 ng Nobyembre taong 1914, isinilang si Jesus Villamor, isang Pilipinong piloto na nakipaglaban sa mga mananalakay na Hapones noong ika-2 digmaang pandaigdig. Noong ika-8 ng Nobyembre taong 1948, isinilang si Romulo A. Halores, isa sa mga pinatay at naging bayani sa panahon ng batas militar. Noong ika-9 ng Nobyembre taong 1827, isinilang si Teodora Alonso, ang dakilang ina ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Noong ika-10 ng Nobyembre taong 1871, isinilang si Juan C. Cailles, ang naging gobernador ng Laguna mula 1902 hanggang 1910, 1916 hanggang 1925, 1931 hanggang 1934, at muli noong 1945. Noong ika-11 ng Nobyembre taong 1858, isinilang si Martin Delgado, ang kauna-unahang sibilyan na naging gobernador ng Iloilo sa panahon ng mga Amerikano. Noong ika-12 ng Nobyembre taong 1916, isinilang si Rogelio de la Rosa, isang aktor na naglingkod bilang senator mula 1957 hanggang 1963. Noong ika-13 ng Nobyembre taong 1880, isinilang si Pedro Hill, isa sa mga naging miyembro ng Independence Mission sa Estados Unidos noong ika-7 ng Disyembre taong 1930, kasama sina Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Ruperto Montinola at Emiliano Tirona. Noong ika-14 ng Nobyembre taong 1875, isinilang si Gregorio del Pilar, ang binansagang bayani ng Pasong Tirad, at isa sa mga piling pinuno na ipinatapon sa Hong Kong kasama si Aguinaldo noong ika-27 ng Disyembre taong 1897. Noong ika-15 ng Nobyembre taong 1917, isinilang si Jose M. Crisel, ang kinomisyon bilang ika-3 tenyente ng Hukbong Katihan ng Pilipinas noong ika-31 ng Disyembre taong 1941. Noong ika-16 ng Nobyembre taong 1870, isinilang si Elpidio Quirino, ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas at nagsilbing Vice-Presidente ni Manuel Rojas. Noong ika-17 ng Nobyembre taong 1917, isinilang si Dioscoro Umali, ang itinanghal na pambansang alagad ng Agham at tinaguriang Father of Philippine Plant Breeding. Noong ika-18 ng Nobyembre taong 1833, isinilang si Maximo Inocencio,
Isa sa mga kilalang mamamayan ng Cavite na pinatay sa Kutang San Felipe sa lungsod ng Cavite noong ika-12 ng Setyembre taong 1876 na nakilala bilang 13 martir ng Cavite. Noong ika-19 ng Nobyembre taong 1850, isinilang si Isabel Otampinco, isang eskultor, mang-uukit, at dinadakila sa paggamit ng katutubong imahen sa kanyang mga obra sa kahoy. Noong ika-20 ng Nobyembre taong 1915, isinilang si Felix Macasayar, ang ika-14 na punong mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas mula Hulyo hanggang Nobyembre ng taong 1985. Noong ika-21 ng Nobyembre taong 1941, isinilang si Honorato Aquino, isang abogado at politiko na naglingkod bilang kinatawan ng distrito ng Baguio mula 1987 hanggang 1992. Noong ika-22 ng Nobyembre taong 1874, isinilang si Jose Corazon de Jesus, ang itinuturing na pinaka-nangungunang Makata sa panahon ng kolonyalismong Amerikano. Noong ika-23 ng Nobyembre taong 1876, isinilang si Jose Clemente Zulueta, isang historiador, bibliographer, at manunulat kung saan isinulat niya kasama si Mamerto Natividad ang To the Brave Sons of the Philippines. Noong ika-24 ng Nobyembre taong 1875, isinilang si Eduardo Clesumbing, isang eksperto sa mga halamang gamot sa Pilipinas at naglingkod bilang direktor ng National Museum of the Philippines. Noong ika-25 ng Nobyembre taong 1868, isinilang si Moises Salvador, isa sa 13 martir na binitay sa Bagong Bayan noong ika-11 ng Enero taong 1897. Noong ika-26 ng Nobyembre taong 1889, isinilang si Conrado Benitez, isa sa mga tagapagbalangkas ng Konstitusyon ng Pilipinas ng 1935. Noong ika-27 ng Nobyembre taong 1932, isinilang si Ninoy Aquino, isang senador na naging pangunahing kritiko laban kay Pangulong Ferdinand Marcos noong panahon ng diktadura. Noong ika-28 ng Nobyembre taong 1863, isinilang si Gregoria Montoya, isang revolusyonaryo na lumaban noong Rebolusyong Pilipino upang ipaghiganti ang kanyang asawa na namatay sa panahon ng himagsikan. Noong ika-29 ng Nobyembre taong 1893, isinilang si Maria Ilagan Orosa, ang nag-imbento ng mga pagkain tulad ng banana ketchup, kalamansinip, soyalak, banana flour, cassava flour, mga alak mula sa katutubong prutas, at jelly mula sa bayabas, santol, at ibang prutas. Noong ika-30 ng Nobyembre taong 1863, isinilang si Andres Bonifacio, ang Supremo ng Kataas-Taasang, Kagalang-galangang Katipunan ng Mga Anak ng Bayan o KKK at nagpasimula ng himagsikan laban sa mga Kastila. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.